Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1998 nang mangyari ang karanasan kong ito. At sa tuwing maaalala ko ang lahat ng hindi magagandang bagay sa buhay ko, nangunguna ang lagim ng kwentong ito sa mga listahan ng nais ko na sanang kalimutan. Ako si Kari, 29 anyos, tubong albay, at nagtatrabaho sa isang hindi kilala pero mamahaling spa. Matagal na ako sa trabaho kong ito. Nasasanay na akong makakita ng mahaharot na matatanda, kagaya ng tinatawag nilang mga sugar daddy, o di kaya matrona. Minsan nagpupunta sila sa spa ng grupo-grupo, o di kaya magkakasama ang magbe-best friend na kung titingnan ay tila ba mga nagbabagong teenager pa lamang kung kumilos. Sa lahat ng mga oldies na nakilala ko, iba si Sir Khalil. Masyado siyang seryoso at misteryoso. Alam niyo naman na sa uri ng trabaho namin, naghahabol kami ng malaking tip. At galante sa mga massage therapist na kagaya ko, si Sir Khalil. Nakagawian na niyang magpunta sa spa para magpamasahe. Ngunit nang maging suki ko na siya, ay ako na ang madalas niyang papuntahin sa bahay nila para doon ko na lang gawin ang trabaho ko. May kalakihan ng bahay ni Sir Khalil. Hindi rin siya kagaya ng ibang mga customer ko na maingay at maharot. Tahimik lang siya. At ayon sa kanya, nais lang niyang i-relax ang sarili sa maghapong pagtatrabaho. Nang tanungin ko siya minsan kung ilang taon na siya, nagulat ako nang sabihin niyang 50 anyos na raw siya. Sumakit ang ulo ko sa kakaisip kung paano nangyari yun. Masyadong bata ang kanyang muka. Para sa akin na akala ko nga nung una ay nasa mid-20s lang siya. Makinis pa ang kanyang pangahan na muka at medyo hawig siya kay Ding Dong Dantes. Pero mas seryoso siya kung tumingin. Walang asawa si Sir Khalil, pero may anak siya na sa tingin ko ay nagmumukhang kaedad niya lang. Kasing gwapo niya si Ken. Pero halata akong ayaw ng binata sa papa niya. Nahahalata ako rin hindi niya ako gusto. Palatandaan na lamang ang matatalim na itong tingin sa akin na madalas ay naghahatid ng kilabot sa akin buong pagkatao. Marami akong gustong ikumpronta sa kanya. Pero hindi ko na ginawa. Dahil isa lang naman akong masahista. Kung kaya't hindi na ako nagkomento pa sa mga bagay na yun. Para sa akin, wala naman akong karapatang manghimasok sa personal din ng mga buhay. Masaya na akong nabibigyan ng malaking halaga ng tip mula sa pagmamasahe ko sa aking bossing. Madalas nga akong kainggitan ng aking mga kasamahan. Ibigay ko na lang daw sa kanila si Sir para magkapera naman sila ng malaki. Tinatawanan ko lang ang mga kasama ko dahil ilang beses ko naman ang ginawa na makipagpalit sa iba. Pero ako pa rin ang palaging hinahanap ni Sir Khalil. Isang araw, may ikinuwento sa akin si Sir Khalil na hindi ko lubos na mapaniwalaan. Isinalaysay niya sa akin ang mga bagay na nakahiligan niyang gawin. Trip niya raw magtungo sa mga bar para maghanap ng babaeng prosti na mapusuan niya at literal na dadalhin sa langit. Inamin niya sa akin na matapos niyang dalhin sa langit ang mga babaeng kasiping niya, ay iniuuwi niya sa bahay ang mga ito. Tumango-tango lang ako
at napatingin sa kanya nang tanungin niya ako kung hindi ba ako magtataka o magtatanong kung bakit niya dinadala sa bahay niya ang mga babaeng mabababa ang lipad. Gumiti lang ako sa kanya at sinabihan siyang wala ako sa lugar para magtanong ng mga bagay na yun. Kaya tatanggapin ko lang ang lahat ng sasabihin niya. Pero hindi ako kailanman magtatanong. Sa sagot kong yun ay hindi ko inaakalang mapapahanga ako si Sir. Naging daan ito para pagkatiwalaan niya ako sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang lihim na pagkatao. Hindi ko akalaing totoo ang mga aswang. Iba-iba lang ang pamamaraan nito ng pambibiktima. Sa kaso ni Sir Khalil, tila siya isang matandang hukluban na nambibiktima ng mga kababaihan. Pinapatay niya ang mga to at ipinapaligo ang dugo matapos ay nilalantaan ang sariwang mga laman loob. Nakakadiri, nakakahindik at nakakasindak. Tila ba hindi ko lubusang mapaniwalaan kung bakit nagawa kong maging kasangkapan ng matanda sa kanyang halos perpektong krimen. Oo, halos perpekto dahil kahit ilang ulit pang mag-imbestiga ang mga pulis, ay wala man lang silang makuhang lead sa kinakaharap na kaso. Ilang babaeng prosti na ba ang nabiktima ni Sir Khalil mula nang ikasangkapan niya ako? Wala naman akong magawa dahil natatakot ako sa kanya. Maliban pa dun, hindi niya ako inaapi kahit kailan. At binibigyan pa niya ako ng malaking sweldo nang tanging maipagsisilbi ko lang sa kanya ay walang katapusang pananahimik. Kaya naman nagbulag-bulagan ako sa lahat ng mga ginagawa ni Sir Khalil. Ako ang nagsilbing sekretarya niya na taga-ayos ng kanyang mga schedule sa bawat babaeng kakatagpuin niya. Tuluyan na kasi niya akong pinahintusas pa na pinagtatrabahuhan ko. Kabisado ko ang lahat ng bagay na ginagawa niya, lalo na't nagsilbi na akong anino na nagtatago sa kanyang likuran. Wala naman akong magawa dahil hawak niya ako sa aking leeg. Isang araw, tinawagan niya ako sa telepono at inutusang pumunta sa kanyang bahay. Kahit kakagising ko lang, ay nagmamadali akong magpunta dun sa pangamba na baka magalit siya kapag nagtagal pa ako. Pagkapasok ko sa kanyang tahanan, ay naramdaman ko na kagad na may mali. Alam ko kung anong klaseng nilalang ang aking amo, pero kahit kailan, ay hindi ko pa siya nakikitang aktwal na ginagawa ang mga bagay na yun. Umakit ako sa ikalawang palapag at hinanap si Sir. Nalaman kong nasa kanyang banyo siya at naliligo. Sabi niya, kung maaari ay iligpit ko raw ang dala niyang babae kagabi na nasa basement ngayon. Sumikdo ang dibdib ko sa kaba. Hindi ko kayang gawin ang sinasabi niya. Tinanong ko siya kung anong klaseng pagliligpit ba ang aking gagawin. Nakaagad kong ikinasinghap nang sabihin niyang kailangan ko raw patayin ng babae at katayin. Nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Umangal ako sa kanyang sinabi dahil hindi ko gawain ang pumatay. Tumango ako kahit na alam kong wala naman talaga akong balak sundin siya sa kanyang pag-uutos. Labag man sa kalooban ko, pinuntahan ko pa rin ang babae sa basement at nalaman kong naghihingalo na pala ito. May sugat ito sa leg na parang kinagat. Umaagos ang masagana nitong dugo. Nais kong masok sa tindi ng lansang nalalanghap ko. Ang kanyang tiyan ay warak din at nakalawit ang bituka, pati ng ilan pa niyang internal organs.
Isang nakaririmarim na tagpo ang bumungad sa akin na alam kong maghahatid sa akin sa walang katapusang bangungot. Nakagapos ang kawawang babae at nanginginig na sa kakayak. Ang mas nakahihindik pa ay parang wala na itong paningin na mukhang dinungkot din yata ni Sir Khalil ang mga mata. Tila nauupos na kandilang dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Humagulgul ako ng iyak. Ano bang nagawa ko? Bakit hinayaan kong gamitin ako ng aking amo bilang isa sa kanyang mga tauhan na magbibigay sa kanya ng pagkain para masagot ang pangailangan ng pagiging aswang niya? Oo, aswang si Sir Khalil. Pero sabi niya lang yun. At dati hindi ako naniniwala. Pero ngayon ay naniniwala na ako. Pakakawalan ko pa sana ang babae. Dahil yun naman talaga ang bala ko. Kung hindi lang biglang bumukas ang pinto at lumabas si Sir Khalil. Naamoy niya raw ang dugo ng babae. Kaya hayaan ko na lang daw siya na lantakan ito. Nagulantang ako ng sakmalin niya muli sa ligang babae at sinipsip yun. Ako naman ay tila itinulos sa aking kinatatayuan at hindi na nakapagsalita. Gayon na lamang ang panginginig ng buong kalamnan nang makita ko kung paano kay dali niyang mahila ang atay ng babae at lantakan niya. Napasigaw ako sa labis na takot. Dahil sa tindi ng panghihilakbot ko, ay hindi ko na nakayanan ang lahat. At basta na lamang nagdilim ang aking paningin. Nang muli ako magkamalay, ay nagulat ako nang makitang nasa loob ako ng kwarto ni Sir Khalil. May maayos na kumot at naabutan siyang nakatungay sa akin sa kanyang upuan. Hindi pa man ako lubusang nakakabangon, ay nagsalita na siya. Matagal na raw niya akong kilala at matagal na rin gusto. Kaya gumawa raw siya ng paraan para mapalapit sa akin. Nagkunwari siyang nagpapamasahe sa spa na pinagtatrabahuhan ko nun. Biniyaran niya ang aking dating amo para ako nga ang magserbisyo sa kanya. Nang makuha niya ang loob ko, ay kinuha niya rin ako bilang sariling tauhan niya. Binigyan ng magandang trabaho at malaking sweldo. Mas lumago pa raw ang pagkakagusto niya sa akin nang ikwento niya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Napagtanto niyang hindi naman daw lahat ng tao ay mapanghusga. Lalo nang hindi siya nagkamali sa pagpili sa akin. Napakunot ang aking noo sa kanyang mga sinabi. Nakaagad naman niyang dinugtungan dahilan para labis akong manghilakbot. Matagal na raw niya akong mahal at pinapangarap na mapangasawa. Ang pagiging sekretarya ko ay front lang daw ng plano niyang suyuin ako. Hindi siya normal na tao dahil ang kanilang lahi ay may halong aswang. Pero hindi sila bayolente kagaya ng mga tunay na aswang. Sanay na silang kumain ng mga laman loob at pumatay ng tao. Akala niya iyon lang ang magiging kaligayahan niya. Pero hindi. Mas lamang umano ako dun. Hindi raw ganun ang kanyang itsura. Matanda na talaga siya. Subalit nang makita niya ako, ay naobliga siyang akitin ako. Para mangyari yun, sa halip na iniinom ang sariwang dugo ng kanyang mga biktima, ay ipinapanligo niya yun. Dahil sa kanyang ginawa, unti-unting bumalik ang kanyang itsura nung kabataan niya. Marami ang nagkakagusto sa kanya. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon lang daw sa akin.
Hindi ko alam kung kikilabutan ba ako o magkuhumindig ang buong pagkatao sa labis na takot dahil sa kanyang revelasyon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bumukas na ang pinto at lumabas ang anak niyang si Ken. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanyang ama. Sabay paputok ng hawak na itong baril. Tinamaan si Sir Khalil sa dibdib na kaagad nitong ikinahandusay sa sahig. Dilat ang mga mata at hindi ko alam kung wala na ba itong buhay. Nataranta ako at naghumiyaw sa takot nang makitang itututok naman sana ni Ken ang baril sa akin. Nagmakaawa ako sa kanya at sinabi kong inosente ako. Pinaalis ako ni Ken habang matino pa raw ang kanyang isipan at baka sa akin pa niya ibintang ang ginawa niya sa kanyang ama. Nagmamadali akong nilisan ang bahay na yun at hindi na bumalik kahit kailan. Hindi ko rin alam kung paano idinispatcha ni Ken ang kanyang ama dahil wala namang nailalabas na balita tungkol dito. Lumipas ang ilang taon at tuluyan na rin akong nakapag-asawa. Isang araw ay aksidente akong napadaan sa kalsada kung saan nakatirik ang bahay nila. Nagulat ako dahil wala na ang marangyang tahanan dun. Naging bakanting lote na lamang ito at hindi ko din alam kung saan na nagpunta si Ken. Kapapanganak ko lamang nun sa panganay namin ng aking asawa nang makarinig ako ng balita tungkol sa isang aswang na hindi raw nagbabago ng anyo pero kumakain ng tao. Sila raw ay mga matataas na uri ng aswang na kayang pumasok sa loob ng simbahan at ginagawa ang mga bagay na kayang gawin ng mga normal na tao. Nabaghan ako sa aking nalaman. Ibig sabihin ay nakakasalamuha namin sa pang-araw-araw ang mga nilalang na kagaya nila. Parang si Sir Khalil, na para hindi mahalata ang pagkataong aswang niya, ay ipinapaligo sa buong katawan ang sariwang dugo ng kanyang biktima para manumbalik ang kanyang pagkabata. Madalas ko pa naman siyang marinig na binbiro ako na hindi ko raw alam kung ano nga ba ang sikreto niya para siya ay magkutis artista. Habang napapatingin ako sa bakanting lupa na dati ay kinatitirikan ng kanilang bahay, ay hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo. Mabuti na lang at hindi niya ako naisipang biktimahin nun. Salamat na rin kay Ken na kahit papano ay binuhay pa niya ako at iniligtas sa kanyang amang aswang. Ganun pa man, nananatiling palaisipan sa akin kung saan nga ba sila galing. Kung aswang nga ba talaga silang lahat ng kanyang buong pamilya. Noong nagtatrabaho pa kasi ko sa kanila, ay hindi ko naalala na nag-imbita ng mga kaanak niya si Sir Khalil sa kanilang bahay. Palagi pang sarado ang kanilang mga bintana. Palatandaan kahit paano, may lahi pa din silang aswang.